Sumainyo ang Panginoon. Tulad ng pinaman natin ngayon ay kapisahan ng ilim na Nazareno. Ito po ay isa sa mga pinagdiriwang natin piyesta na daming ipinagkaloob ng simbahan ng Vatican sa ating bansa at sa mga Pilipino. Yung ibang dahil wala silang piyesta ng ilim na Nazareno. Namin tayo lamang. Baranyaya na kung saan bahagi ng ating kasaysayan. Pero higit sa lahat, nais na pag-ibagin ang paanyaya ng alin. Kasi sabi naman natin ng famous na John 3:16 na dahil sa pag-ibig ng Diyos ay ipinadala niya ang kanyang puto na anak upang ang sino bang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sabi na natin, yan ay magbibigay, pero sa pamamaang paraan, yung sa pamamagitan ng krus ni Jesus. Huwag natin kalimutan sa pamamagitan ng pagbibigay ng Ama sa kanyang anak para sa kaligtasan natin. Saan? Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. At yan yung dala-dala ng ilim na Nazareno. Na nagpapaanyaya sa atin ng alin. Nagpapaanyaya sa atin ng alin na sabi na hindi yung tayo nililigtas ng Diyos mula sa kasalanan ay tinuturo din sa atin ng alin yung pamamaraan upang hindi natin pakinabangan ang kanyang pagliligtas sa paano ang maraan pagdadala ng Diyos. Kasi nasabi niya Jesus, follow me. Pero paano niya yung Jesus? Take up your cross. Dalhin mo ang iyong cross. Bahagi na pag-iisa natin sa pagdadala ng krus ng Jesus. Hindi niya lang tayo, hindi lang niya niligtas tayo sa pamamagitan ng pagdadala ng kanyang krus, pagkamatay at muling pagkabuhay. Nais sinalin na tayo ay maging kabahagi na itong pagdadala ng krus ay maging inkwentro natin kay Jesus. Pakikita natin kay Jesus na nagdulot sa atin ng kaligtasan. Ay kung huwag namin kalimutan. Bakit? Kasi yung mundo ginagawa natin may alin. Yung mundo na kung saan may alin. Sabi na natin alin ay iniiwasan natin. Iniiwasan natin ang krus. Iniiwasan natin ang kahirapan. Gusto natin yung puro na lamang instant. Sabi nga ako ngayon, kung isa hindi niyo pamantayan ng mga magulang, ano kung mahirapan ang aking mga anak? Wala naman, hindi naman sinasabi ng Diyos na hindi mo na, hindi nang gusto natin pahirapan ang susunod na generasyon. Pero hindi pwede natin na ikaw lang ang palang magdadala ng krus ng iyong mga anak. Kasi hindi na ginawa ng Diyos sa atin. Dinala niya ang ating krus. Pero sinasabi niya na dalhin natin ang ating krus. Baliwanag ko yun na hindi namamanin mo sa atin. Maging responsable tayo. Huwag tayo tumakas. Huwag tayo ilag ng ilag.
Kaya bahagi ko lang po sa isa ng salita natin, no? Na may mga pagkakataon natin na sa pinahon natin, marami na yung hindi sanay sa hirap. No? Kaya sumusubok agad. Bakit? Ay hindi nila naunawaan na yung pag-iilas na ginawa ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, sa kanyang pag-iilas niya. Isa sa mga mensahe na dapat natin matutunan ay makibahagi tayo sa pagdadala ng kanyang ng ating Diyos tulad ng pagdadala niya ng ating mga Diyos para matubos tayo sa ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Kaya pagyaya ito na kung saan ay yun ang aming bigyan ng pagpapahalaga. Yung panahon na kung saan ay maanyayaw natin, babalikan natin yung unang pagbasa. Kung nabi yan, pinahayaw mo sa ito natin. Kasi ito yung sinabi ito na kung paano ang anak ng tao, kung paano itinaas ni Moises ang krus, itinaas ni Moises ang ahas sa disyerto, ay itataas din ang anak ng tao. So, sa unang pagbasa nakita natin, kasi kinagat ng ahas ng mga Israelita. Yung isa ka lang ng mga bilang. Bakit kinagat ng ahas ng mga Israelita? Kasi yung panahon natin, naglalakbay sila mula Egypt patungong pangako na umabot ng 40 years. Bakit sila kinagat? Reklamo sila ng reklamo. Reklamo sila ng reklamo. Binibigyan naman sila ng Diyos sa umaga ng mana. At na kapag sabi ng hapon ay binibigyan sila ng karne sa pamagitan ng mga ibon. Ay reklamo pa rin sila ng reklamo. Ano sabi nila? Bakit mo kami nilabas sa Egypto? Ay doon ay busog sila. Baka man sila alipin. Busog na naman sila. Kaya nagkalit ng Diyos. Wala na sila ginawa kundi magreklamo. Hindi rin nakita yung kahalagaan ng paniligtas ng Diyos na sila'y maging malaya. Yan ang nangyari sa nila. Kinagat sila ng mga ahas. At dahil kinagat sila ng mga ahas, dumami sila kay Moises. Si Moises naman, hindi dumami sa Diyos. Anong sabi ng Diyos? O sige, gumawa ka ng isang ahas na gawa sa tanso. Kaya hindi mo totoo yung sinabi, nung sinasabi ng iba, na huwag kayong gagawa ng mga imahe. Yung sinasabi sa banal na kasagalan natin, huwag kayong sasamba sa mga imahe. Kasi kapag sinabi na huwag kayong gumawa ng imahe, bakit pinagawa? At pinagawa ni Moises, pinagawa ng Diyos ni Moises ng imahe na nalit. Imahe mismo ng ahas. Para tanong sabi ng Panginoon kay Moises, ilagay mo sa isang patpat. At ang sino mang tumingin doon ay hindi mamamatay. Kasi iba namatay. Gawa ng kinakatina ng ahas. So yung tumingin doon sa ahas na nilagay sa patpat, sa kahoy, hindi namatay. So, kaya ang sabi rito, si Panginoon sa Noah, kung paano ginaas ang ahas ni Moises sa ilang, ay itataas din ang anak ng tao. At yan, si Jesus, nakadaas sa kahoy ng krus, na nagdulot ng kaligtasan sa atin. Binasa niya ang krus, niyaman niya ang krus, at nagpapako sa krus.
Kaya sana po, no, makita natin ano ba yung aming mga cross sa buhay. We have to identify ano yung cross sa buhay. Tinuturing yung cross. Asawa ninyo, anak ninyo, kapitbahay ninyo, no? O employee ninyo, employer ninyo, bahagi mo, no? Panyalan ang kung saan nakita natin. Ito na kanyang tayo sa trabaho ninyo, o di kaya ay mga kababayan ninyo, may kanya-kanya tayong push. Pero lang sabihin sa atin, na pagdiriwang na ito, pasanin mo ang iyong krus, iyakapin mo ang iyong krus, sapagkat yan ang alindaan ng kabanalan. Huwag niyong tatakasan. Huwag niyong tatakasan. Sapagkat sa oras ng takasan na yan, ay hindi niyo makakamit ang tunay na kaligtasan na tulog ng panyaya ng pagpapahay. At sabi na natin, kanina sinasabi na dapat ginagawa natin, gawa ng pag-ibig. At saan magsisimula yung pag-ibig niya, hindi sa pag-ibig ng Diyos. At sa mga devoto na itin na Nazareno, hindi ko lang alam kung kayo nakapunta sa Iabo ng Fiesta. Kanina nag-visa ako sa Candelaria. Diyan lang kami nagpunta sa isla, sa sitio Nazareno. Nag-visa ako kanina. Diyan lang sila. Sa Quiapo kasi may translation, may hinihikang lubid. May hinihikang lubid. Pagpapahayag tayo, yun ang connection natin sa Diyos. Hindi mo tayo hindi na connection. Hawak-hawak tayo ni Jesus. Huwag natin kalimutan. Yung tubig na yan, may ugnayan tayo sa Diyos. At baka sabihin natin, bakit nawawala yung ugnayan natin? Hindi yung gawa ng Diyos. Baka gawa natin. Kasi yan ang ugnayan na yun ang simula pa ng tayo hindi gagamit. Kaya baka lamang na hindi natin napapansin na yung ugnayan natin sa Diyos, yung connection natin sa Kanya, baka gawa naman rin, baka tayo hindi kakasama. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Mag-umpisa tayo. Pero huwag natin kalimutan, ay tayo ay hinahawakan ng Diyos. Tayo ay kanyang ang pinamahawakan sa ating magalakbay sa daigdig na ito. Sa gitna ng ating mga pagsusumikap at hirap na dinaranas sa daigdig na ito. Naiintindihan ng Diyos ang ating mga pagawagin ng natin ay pagsusumikap, mga pagpapagal, mga pagbabago. Bakit? Naranasan niya pagiging tao. Kaya, huwag natin kalimutan. Huwag natin kalimutan siya na higit sa lahat na nagmamahal sa atin. Ayun ang pinapaalala niya sa atin. At nawa ang pag-ibig na yan ang magbigay din sa atin ng lakas na harapin ang hamon na ito habang tayo naglalakbay patungo sa kanyang kaharian.